Habang naglalaro ang mga palad niya at pinapasarap ang timpla, doon tuluyang tumakas ang aking mga katas. Napansin niya iyon dahil dumudulas na rin ang daliri niya sa loob ng aking kuweba. Kaya naman habang nakatayo kaming pareho, umilalim siya at nagsalita. Babe, madalas ka na. Madulas ka na, babe. Oo nga, baby. At doon sinimulan niyang puntahan ang aking kuweba. Parang ice cream lang para sa kanya. Ang kaliwat kanang sulok ng butas ko, nahagod niya lahat. Halos mapaungol na ako sa ginagawa niya. Mahal, sige pa. At habang nilalasap niya ang fish cake ko, bigla niyang ipinasok ang kanyang daliri. Pinasok niya ito nang walang pag-aalinlangan. Napansin kong halos manghina kaagad ang tuhod niya. At doon, may sinabi siya. Babe, gawin na natin. Sa isip-isip ko nga noong mga oras na iyon, sana hindi siya matapos agad. Kaya naman may sinabi ako sa kanya. Gusto ko na kasing maramdaman na umabot sa dulo ang sandata niya. Babe, pwede bang bilisan mo ba? Sinimulan niyang araruhin ang fish cake ko. Oo, sinunod niya ang aking mga sinabi. At mabilis niyang ginawa iyon. Halos mapahiyaw ako sa ginagawa niya. Babe, sige ba? Huwag kang titigil. Hindi pa kami nakakatagal ng 3 minuto. Pero parang nangangatog na ang dalawang tuhod niya. At doon, bigla niyang binitawan ang salitang ikinalulungkot ko. Babe, ito na ako. Babe, wait. Malapit ka na agad. Huwag muna. At halos mapaluhod ako dahil doon. Pagkatapos niya akong papakin, tumayo siya para tanggalin ang saplot niya. Doon, may sinabi siya. Babe, ang sikip. Doon pa lang sa linyahan niya, ramdam kong sabik na siya, DJ Maine. Habang hinuhubad niya ang pang-ibaba niyang suot, doon sumilip ang alaga niya. Nakita kong diretsong-diretso ito at tumitibok pa. Ang laki talaga ng sandata mo, babe. Gentle lang yan, babe, kahit mukhang galit. Natawa nga ako sa kanyang sinabi. Kaya naman hindi na ako nag-alangan pa. Ako na lang ang lumiyad paharap para makita niya ng buong buo ang pagkatao ko na handa nang tumanggap ng basbas niya. Naramdaman ko na lang na sa loob ng kuweba ko, isinaboy niya ang mainit niyang katas. Nalungkot nga ako nung una. Halos lupay-pay na kagad ang alaga niya. Sinubukan ko pang laruin iyon, pero wala na talaga. Pagod na agad. Kaya naman humihingi siya ng pasensya sa akin at sabay sabing babawi daw siya. Pero hindi ko na pinanghahawakan ang salitang iyon dahil lilipas na lang ang mga araw na makakalimutan niya ang sinabi niyang iyon. Kaya ang ginawa ko na lang para makaraos din ay pumunta ako ng banyo. Noon, ginawa ko mag-isa. Nakakalungkot man isipin, pero wala na akong magawa. Ayoko kasing magmakaawa sa kanya na gawin ulit. Ayoko ring ma-feel niya na hindi pa ako satisfied sa ginagawa niya. Nakakalungkot pero unfair na siya lang ang marunong mag-enjoy. Sabi niya nga sa akin, masyado raw na-excite kapag ginagawa namin. Pero before naman kaya niyang tiisin. Tapos kaya rin naman niyang umakahin. Hindi ko lang talaga gets bakit naging ganun ang boyfriend ko. Hindi ko nga sure kung ako ba yung problema o siya. Ayoko mag-isip ng negatibo.
Pero para kasing paraan niya na lang iyon para matapos na lang kaagad ang aming baby time. Tsaka palagi na lang siyang nangangako na babawi pero wala namang nangyayari. Kaya heto ang tanong ko, DJ Main. Kailangan ko ba na i-confront siya sa ganitong bagay? Ayoko kasing pagmula na ito ng away. Tsaka mabuti naman siyang boyfriend sa akin. Pero ang problema lang talaga, kapag baby time na, mabilis na talaga siyang matapos. Pero sana hindi siya ma-judge ng tao dahil mahal ko siya. At ayokong ma-feel na makasalili siya. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat po. From Frances of Quezon City. Minsan, mahal mo naman yung tao. Walang problema sa araw-araw. Pero pagdating sa mga bagay na hindi madaling pag-usapan, doon mo mararamdaman kung pinapakinggan ka ba talaga. Hindi mo hinihingi ang sobra. Hinihingi mo lang yung sapat. Yung may effort, may lambing, at may pakialam. Kasi sa relasyon, hindi lang dapat isa ang laging nag-a-adjust. Pareho dapat kayong nararamdaman.